We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako si Eden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, magluwas sa eleksyon sa Lunes, ginapanghandaan man sa otoridad ang seguridad sang publiko para sa Pista Minatay. Ang mga nagahingagaw pauli para sa long weekend, amat-amat na nga nagadagsa sa mga terminal. LTO o Land Transportation Office may panumdom sa mga motorista. Nakatutok, John Sala. 2019 pa sang uli nga nakapauli para sa Fiesta Minatay si Manang Shirley. Tumandok ini sa San Jose de Buenavista Antique apang sa Manila na nagapuyo. Gani temprano pa ini nga nagbiyahe agud makalikaw sa paginutok sa mga pasahero. Ang damo tao bla karon ti amura nga aga ko kag kailangan ko makarating doon maaga para maaga ko ina-expect nila ako doon mong. Diri sa bus terminal sa Arevalo matawhay pang sitwasyon kay ina sang aga. Apang suno sa bus driver nga si Manong Christopher, ginalauman nila ang madamo pa nga pasahero subong nga hapon. Oo, mga kalabanan ni estudyante. Kalabanan ni estudyante ang kay ti ulian. Tapos long weekend may eleksyon pa. Amo na matagusogid man ng mga pasahero. Diri naman sa bus terminal sa distrito sang Haro temprano pa lang dagsaan ng mga pasahero. Kalabanan sa ilang padulong sa Northern Iloilo, may pilaman nga padulong sa probinsya sang Capiz kag Aklan. Posible nga magdoble pang numero sa mga pasahero buwas. May security personnel naman nga nagasikyar sa mga bagahe pagsulod pa lang sa terminal. Nagapatigayon man sa inspeksyon ng LTO6 sa mga bus terminal humalid pa sa Oktubre 16 kag magalawig ini tubtob Nobyembre 7. Gina-check naton, especially ang ilang mga windshield, ang ilang mga tires or mga goma nila kung okay. Kay dira man kita naga-check kay aton sa bilang isa ka driver, baluan man naton kung ano ang meaning sang blow baguette. Liwat naman niya ginpahanumdum sang LTO6 ang blow baguettes o kung ang pagsikyar sang battery, light, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires sang salakyan kag self antes magbiyahe. Ang estado sang aton ginamaneho kag syempre ang estado naton nga sa aton kaugalingon bilang isa ka driver. So if may mga defective parts, ginaabisuhan ginamon ang mga drivers or ang mga operators nga ipaiway ang pagbiyahe until such time nga makaayo ang mga defective. Una na nga gindeklara sang Malacañang nga special non-working holiday sa Lunes bangod sa barangay and SK elections. Special non-working holiday naman sa November 1 kag 2 para sa selebrasyon sang All Saints kag All Souls Day. Upuod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita, Department of Trade and Industry 6 nagpatigayon sa price and supply monitoring bilang pagpanghanda sa Pista Minatay. Presyo sang bulak nagsaka pila ka adlaw antes ang tigkalalag. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Zen? Jer, tumaling kahapon nagsugod na sa pag-inspeksyon ang DTI sa mga supermarket kag grocery stores agud masiguro nga ginapatuman ang suggested retail price sa kandila kag bottled water. Nagumpisa na sa paglibot ang mga personnel sa Department of Trade and Industry Region 6 sa mga establishmento, retail market kag transport terminal sa tagsa ka probinsya sa Western Visayas. Iniagod i-monitor ang presyo kag supply sang kandila kag bottled water subong nga Pista Minatay. Base sa suggested retail prices and basic necessities and prime commodities, yara sa 16 pesos and 25 centavos tubtob 17 pesos ang 500 ml sang bottled water depende sa brand, 33 tubtob 130
37 pesos kag 46 tubtob 177 pesos naman ang presyo sang kandila depende sa kada muon kag brand sini. Nasa as per observation, ample or enough ang ating na supply, no? So no need ni magpanic buying sa subong ng ating mga consumers. Sara nga makareport sa pinakamalapit nga DTI office pananglit nga may reklamo o kung ginlapas nga consumer welfare. Yara sa 77 tanan ka establishmento ang gin-inspeksyon sang DTI. Magluwas sa kandila kag bottled water, nagpatigayon man sang special monitoring sa supply sang bulak. Diri sa distrito sang Haro, masako na ang mga manugbaligya sa pagpreparar sang nagkalain-lain nga bulak bangod humalin buwas tubtob October 31, madamo na sang order. Nagsaka ang presyo sang ordinaryo nga bulak kapareho sang Malaysian Moms, Anthurium kag Stargazer, bangod man sa pagmahal sang bayad sa transportasyon. Ang shipping fee mas mahal pang gisubong halin pag pandemic. Ay almost mga 1 boxes na mga 5,000 sa shipping fee pa lang ma'am. Luwas pa sa subong presyo kaya naga times 2 ng presyo sa bulak. Nagapabilin nga estable ang presyo sa imported flowers. Sara nga makabakal sang flower basket sa 350 tubtob 500 pesos. Jerk ang region-wide monitoring operation ang tikang sang DTI agud maprotektahan ang kinamatarong sa mga konsumidor kag masiguro ang presyo kag supply sa rehiyon. Jerk? Madamo gid nga salamat, Zen Kilantang. Mga pasaway pasampulan kamo, mga kapuso, 19 ka kandidato sa Bacolod City para sa BSK 2023 ginapangayuan sang patag sang Comelec Central Office bangod sa ginapahayag premature campaigning. Samtang mga campaign posters and materials nga wala nahamtang sa mga designated areas ginpangbaklas sang Comelec. Yaring balita ang aton gintutukan. Sabiak sa maidid nga pahanumdom sang mga nagakadapat nga pamaagi sang pagpangampanya, may pilagihapon ka mga kandidato nga na-monitor ang Comelec nga imbulbado sa premature campaigning. Sa syudad sa Bacolod, 19 ang ginserbihan sang show cause order kag kalabanan diri kandidato sa sangguniang kabataan. Siguro damo lang interesado sa mga kabataan nga part. Mas mayo man gani, no? Kaya only shows nga nangin responsable man ang aton nga mga pamatanon. Samtang, ang mga campaign materials sa ginpang sabit sa kable sa kuryente, ginpang tapik sa pose, kang iban pa ka lugar nga hindi sa designated areas, ginpang kakasna sa ginpatigay nga oplan baklas. Ang 3 days na lang may election na kita. Hopefully, base bala magdamo pag ang mga posters nila towards the end of the campaign period naton. Hopefully, tama na. Kung manapikid man sila, pag gusto lang sila panapik, basta masunod lang kita sa aton nga mga lawful sizes naton and hindi lang gid sa poste kag sa mga kahoy. Agon magbantay sa seguridad, masobra 1,000 ka mga police personnel ang ginpang deploy na sa syudad. Diri sa Bacolod Arts Center naman, plastado na mga ballot boxes kag iban pa nga election paraphernalia. Ang DepEd Negros Occidental may pahanumdom sa election officers kag supervisors. Ilabi na ang mga natuon sa areas nga ginpaidalom sa red category. We have to keep in mind that we have to be neutral all the time para wala kita problem na ma-encounter, wala issues. So let's remain neutral in this election process. No? Opo, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, sa Lunes na ang barangay and SK elections. Ano bala ang mga dapat tandaan sa adlaw sang piniliay? Ini ang gitutukan ng Day Kim Salinas kag John Sala. Agod makalikaw sa Malawi nga linya, ginabiso sang Comelec nga magpadulong sa polling precinct sang temprano kag dapat nakakaon man antes maghalin sa puluyan. Alas 7 sang aga, mag-uumpisa ang pagboto tubtob alas 3 sang hapon sa Lunes. Mahimo nga gamiton ng precinct finder sang Comelec para mahibaluan ang designated voting center, polling place kag precinct number. Manual o kung mano-mano ang pagboto sa Lunes. Pag-abot sa presinto, ihambal ang ngalan kag precinct number sa electoral board. Ginapanugyan ng mga botante magdala sang ID in kaso magkaproblema sa identification. Mapirma ang botante sa Election Day Computerized Voters List o kon EDVCL sa tion niya ma-certify sang electoral board ang ilang ngalan. Ang botante para sa SK election o kon ang mga nag-edad 15 tubtob 17 anyos, isa ka SK ballot ang ihatag. Isa naman ka SK ballot kag barangay ballot para sa botante nga nag-edad 18 tubtob 30 anyos, kag isa ka barangay ballot ang kuwaon sang botante nga nag-edad 31 anyos. May i-provide nga ballpen sa pagboto.
Siguraduhon niya klaro ang pagsulat sa ngalan sang kandidato nga botohon. Pagkatapos ni piluon ang balota kag ibalik sa electoral board. Ang election returns naton that will be submitted to the Barangay Board of Canvassers for consolidation sa mga tanan-tanan nga boto in the barangay, no, and in the other polling clustered precinct or polling places, kag amo na ang pag-canvass kag mabala na naton kung sino madaog kag maproklamar naton. Ginpasalig man sa COMELEC na nakahanda ng ahensya kaupo ng kapulisan, militar, DepEd kag iban pa nga stakeholders para sa piniliay sa Lunes. Sa simultaneous multi-agency send-off and turnover ceremony of government forces and resources kay ina sang aga, malapit 548 ka mga personel gikan sa Iloilo City Police Office, AFP, PCG, BFP kag CDRRMO ang iga-deploy. Sa bahin sang Commission on Elections, preparado na gid kita, no, we are all systems go. Natapos na naton ang mga trainings naton for our electoral board members, no, ining mga teachers nga mag-conduct sang elections naton. Ang aton nga mga security deployment plans, no, with the PNP, the AFP, and of course sa bulig sang Coast Guard. Hugot katutukan ng seguridad sa polling centers, terminals kag iban pa nga mga matawo nga lugar. May dugang man nga augmentation kag security plan sa Barangay Monica Blumentritt kay yara sa yellow category ukon may intense political rivalry. Aging classify naton ang isa ka barangay, no, from category green into yellow. And there is also a corresponding actions to be undertaken. In fact, those actions have been undertaken months prior. Sa kabilugan, may 63 tanan ka mga voting center sa syudad sang Iloilo. Magasugod naman ang pagpatuman sang liquor ban sa Domingo, October 29 kag magatakop sa October 30 sa tungang gabi. John Sala, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, sa ibang pangabalita, pag-service ang NEA o kon National Electrification Administration sa suspension order batok sa acting GM sa Negros Occidental Electric Cooperative nagtuga sang tensyon. Nakatutok Aileen Pedreso. Makitaan sa sining nga video nga gamit ang bolt cutter, ginbuksan ang locks and gates sa gwa sa Negros Occidental Electric Cooperative sa Binikwil sa siyudad sang Kabangkalan. Nagugat ang tensyon sa wala ginpanugutan sa mga security guard nga makasulod sa opisina si mismo NEA Administrator Antonio Mariano Almeda kag iban pa nga kaupod sini. Dalasang mga iniyang suspension order bato kay Engineer Ray Bustamante bangod sa ginapahayag pagpungko sini sa pwesto nga wala nagsunod sa nagkakaigo nga procedure. We are anticipating that already before arrival. That's why I coordinated with the local police. The Blue Guards were instructed not to let anybody in. Sunukay Almeda, ang NEA amo ang may poder nga mag-appoint sang magapungko bilang general manager sa isa ka electric cooperative. I made sure that everything will be in order, starting with bank signatories. Reminded them that we should set aside personal attachments. Nakasaad sa suspension order para kay Bustamante na suspindido ini sa sulod sang 90 ka diyas. Nalakip man diri ang mando nga kinahanglan sini nga magpaathag sa sulod sang 10 ka diyas halin sang nabaton sini ang order. Ginatinguan pa sa GMA Regional TV nga makuhaan sang pahayag si Bustamante. Upod kay Ruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Danyos sa nagluntad nga sunog sa barangay Sambagharo naglabot sa masobra 500,000 pesos. Problema sa linya sang kuryente kag nabilin nga upos sang sigarilyo ginalantaw nga gintunaan sang kalayo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagbilin sa masobra tunga sa milyon ka pesos gadanyos ang sunog nga nagluntad kahapon sa ngapon sa barangay Sambagharo, Iloilo City. Sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection, gintupok sang kalayo ang balay nga ginarentahan kag ginabutangan sang stock sang isa ka pharmaceutical company. Diri gintumod sang BFP nga naghalin ng kalayo. Nasunog man ang ikaduwa nga panalgan sang duha ka kaiping nga mga balay. Human ang mga ini sa light materials. Manog alas 7 sang gabi sang tigayon nga napalong ang kalayo. Kaya muna daw, dasig lang ang pagtakot ng kalayo. Kaya muna wala kami nagdamo, nagpangguang kami isang damit na muna. Ang babaw ay ubos ito. Ang dalom niya, okay lang daw, ay nalapot. Sa inisyal nga pagpangusisa sang BFP, electrical in nature ang gintunaan sang kalayo. Ginatanaw man ang posible na bilin nga upos sang sigarilyo. Electrical in nature, kung bakit start, the cigarette pack,
diri nagtatalambay ang mga empleyado ni Maridan during break time na lang. Wala man sa may napilasan sa insidente. Ang mga pamilya sa partially damaged houses ang nakabalik naman sa ilang balay. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka manunudlo nga magaserbe sa eleksyon sa Lunes, preparado na apisar may pagpanghangkat sa ilang responsibilidad. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. 7 ka classrooms sang Tigom A&P Pilot Elementary School sa Pavia, Iloilo ang gamiton bilang polling precinct sa Lunes. Isa si Ma'am Christine nga magaserbe bilang poll clerk sa adlaw sang barangay and SK elections. Suno sa iya apisar nga ikatatlo na niya ka beses nga mangingkabahin sang eleksyon, hindi malikawan nga may mga panghangkat sa gihapon. Ang ano lang gid make sure nga naga-jive ang tally board kag ang imo nga tally sheet amo malalang gid. Ang siguro ang mambal kung challenges gid. Kay kinalan naga-jive gid mo kinalan pariyo gid para makalikaw sa sala. Ginpasiguro sang DepEd Iloilo nga 100% na nga handa ang mga buluthuan nga gamiton kag mga manunudlo nga magaserbe bilang electoral board. May ipahamtang man nga DepEd Election Task Force agud magmonitor sa sitwasyon sang piniliay. Para nga may ara kitang nga operation and monitoring center nga mag-document kag report sang tanan nga mga school-related issues and concerns sa aton mga teachers before, during, and after the elections. Samtang masobra 5,000 ka mga pulis ang gin-augment agud magbantay sa kaninong kagkatawhay sang eleksyon sa probinsya. Suno sa IPPO, apisar wala sang barangay sa probinsya nga nalakip sa red category o kung areas of grave concern, wala sila nagakumpiyansa. 92 ka mga barangay ang yara sa immediate areas of concern. We have some barangays nga under sa area of immediate concern. No, kundiin ang mga presence sa mga CTGs kag may mga political rivalries before, no? Amo na gin pang-consider natin. Anyway, may ara na kita prevention, preemption nga ginhimo prior pa that ang prior deployment naton sa QRTs are in place na. Preparado naman ang mga municipal COMELEC sa Tagsa, Cabanwa. Hopefully, force majeure nga mag-ayo lang ang Chimco because maayo gid ang pagpreparar. I would like to commend also our provincial election supervisor and our regional election supervisor, si Attorney Rainier Laison and Attorney Dennis Ausan, for guiding us all throughout. Upoy kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Already naman, mga puso, masobra 5,000 ka-personnel sa PNP, Philippine Army, BFP, kag PCG gin-deploy na sa probinsya sang Negros Occidental para sa barangay and SK Elections 2023. Autoridad, nagpasalig sang kahandaan. Nakatutok Irene Pedreso. Sa kabukusan nga 662 barangay sa probinsya, 51 diri ang ginakabig bilang areas of concern o kun ang mga lugar nga nakarecord sa election-related incidents sa sulod sang duha ka tuig. Rason nga nakahanda na ang PNP, Philippine Army, BFP, PCG, kag iban pa nga government agencies sa pagbantay. Masobra 5,000 ang ginpag-deploy na kaina sang aga. Yung mga augmentations from other police stations going to those places na kulang yung police natin, moving na po sila. Sa record sang militar, napulo ka mga persona ang naglapas sa gunban. Wala naman sa may na-monitor ng election-related incident. So far, wala naman tayong nare-receive na any report, any complaint of harassment, any report na may nanghihingi. Ang militar ang magatutok sa areas of concern. Samtang naka-alerto ang Philippine Coast Guard sa mga pantalan kag ports. We have to implement and enforce all those safety measures in support to the COMELEC. Upod Keruel Bangoy, Irene Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, nangin isa na ka low pressure area ang grupo sang panganod sa gwa sang Philippine Area of Responsibility.
Ulihi nga nasiplatan ng LPA 2,165 kilometers na sidlangan sang Mindanao. Suno sa pag-asa sa subong manubo pa ang tsansa sini nga mangin bagyo apang padayon nga i-monitor ang mangin pagbag-o sini sa mga masunod nga adlaw. Wala man ginahukas ang tsansa sini nga magpalapit o kun magsulod sa PAR. Makaapekto na ang trough o kun extension sang LPA sa pila ka bahin sang Mindanao. Magaluntad man ang amihan sa pila ka bahin sang Luzon kag localized thunderstorms naman sa iban pang bahin sang pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas, base sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta nga ulan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Posible man mag-ulan sa pila ka bahin sang Luzon kag dako nga bahin sang Mindanao. Samtang sa maabot nga barangay kag SK election sa Lunes, suno sa pag-asa posible nga mag-ulan sa Visayas, Bicol Region, Caraga kag Quezon bangod sa shear line kag LPA. May mga pag-ulan man sa iban pang bahin sang pungsod bangod sa localized thunderstorms kag amihan. Gani hindi magkalipat nga magdala sang payong o kung anuman nga proteksyon sa ulan, mga kapuso. Samtang pag-ulan, maeksperiensyahan gihapon apisar nga mihan season na kag may El Nino pa. Suno sa pag-asa, paano bala makalikaw sa halit sang mabaskog nga daguob kag pagpangilat? Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Naeksperyensyahan ang mabaskog nga ulan nga may pagdala sang pagpanaguob kag pagpangilat ang nabatyagan sa mga residente. Suno sa pag-asa, apisar nga may El Nino phenomenon kag onset na ang amihan season ara sa gihapon ng pag-ulan nga dala sang localized thunderstorms. Given na wala kita sa bagyo or low pressure area, basta gani nga nami aton tiyempo, ara gyapon ang posibilidad nga mag-generate ang aton nga mga cloud sang enough nga moisture, enough nga water droplets sa babaw sang langit para maghulog sa duta in the form of rain. Dugang pa sang pag-asa nga naeksperyensya kagabi amo ang severe thunderstorm sa diin malapad ang lugar nga apektado kag makusog ang pagtupa sini. Sa diin nagdugay sang 1 tubtob 2 ka oras base sa ilang monitoring. Ginpayag sang pag-asa nga ang pagpangilat posible cloud to cloud, cloud to air and cloud to ground. Ginpayag man sang pag-asa nga mahimo nga malikawan nga maigo sang kilat paagi sa paglikaw sa mga lugar nga open area kag matag-as nga mga struktura. Dapat hindi gid kita ara sa isa ka open areas, dapat mag-take shelter gid kita, and at the same time kun ara kita tupad kita sa isolated nga tag-as nga mga puno or tag-as nga mga structures, no. So likawan gid naton nga maging palapit sa dira nga mga struktura kay possible gid nga kun mag-igo ang lightning amo gid ang una nga mga structures nga iguon ang mga tall isolated objects. Upoy kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. %100% prepared si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D para makuha ang ikalibang Miss Universe crown para sa Pilipinas. Sa send-off media conference, ang preparar sa Sparkle GMA Artist Center family, gin-share ni Michelle nga nakapreparar na ang iyang mind, body, and core. Sa November 9 na ang Miss Universe Coronation Night sa El Salvador. Proud si Herlene Budol nga madamo siya sa ginagyan natis niya nalabot ang success. Sino kay Herlene madamo siya sa ekstra nga trabaho para mapadayon lang iyang pag-eskwela. Bilang produkto sa isa ka broken family nangin mas mabakod guno si Herlene sa paghatubang sa mga pagtilaw. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Si Belinda mangin kontrabida na bala sa love story ni Cardine kag Monique. Si Gilbert may malain na naman nga plano. Magkapalag pabala si Cardine. Ina kagiban pa nga maaksyon nga mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nakapuso sa Negros Occidental, Israeli Consul Moti Cohen, personal niya nagbisita sa haya sa napatay ng OFW nga si Loretta Alacre sa Cadiz. Bahada ng pasalig sa bulig sa pamilya. Yaring balita ang tukan ni Eileen Pedreso. Nagpadulong kahapon sa Sitio Camayan, Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City, si Israel Consul Moti Cohen. Agud personal nga mag-unong sa kalisod sa pamilya ni Loretta Alacre nga napatay sa mga Hamas sa Israel. Dalaman sini ang mensahe nga nagapasalig sang bulig nga ihatag sang gobyerno sang Israel sa pamilya. Sino kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. nga personal nga nakaistorya kay Cohen.
Matapos ini nagkorte sikon, ginassess na kung ano ang sarang nga mahatag nga benepisyo sa pamilya sang OFW nga napatay. May ara na Israel na mga OFWs or caregivers na ato dito mga obra sila makabatong benefits. So, amo itong i-explain niya kahapon sa family. Amo na yung policy niya. Apang suno sa alkalde, bangod wala sang bana kag bata si Loretta, wala ini sang kwalipikado nga benepisyaryo para sa pensyon. Nagpasalig si Cohen, suno sa alkalde nga magabalik ini kag magadalas sang nagakaigo nga bulig halin sa gobyerno sang Israel. Samtang ginkumpirma man sa LGU nga sa palaabuton nga Nobyembre 5 sa lubong ni Loretta, posible nga magpadulong sa Cadiz City si President Ferdinand Marcos Jr. sa pamilya. There were talks before na the President might come, though wala man nag-materialize. But we will see. Upod Kerwa Banggoy, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Hawas Festival sa Banwasang Dumangas, opisyal na nga ginbuksan. Pila ka Kapuso stars makisadya sa highlights sang selebrasyon sa Oktubre 31. Ini ang gitutukan ni Ashley Liza. And in the power and destiny, being the municipal mayor of Dumangas, Iloilo, I declare this Hawas Festival 2023 open. Opisyal na nga ginbuksan ang Hawas Festival sa Banwasang Dumangas, Iloilo. Sa pagbukas ng selebrasyon, ginpatigayon ang Blessing of Harvest bilang pagpasalamat sa buga ng produksyon sang banwa subong nga tuig. Dirigin paambit ang mga nanari-sari nga produkto nga ginapabugal sang banwa, kaangay sang preska nga seafood, ulutanon, kag mga prutas. Apisar sang limitado nga mga aktibidad bago natuon ang selebrasyon sa eleksyon, ginpasiguro sang LGU nga mangin madinuagon kag madamo sa mga dapat bantayan. Sining atuig, it's just unfortunate na limitado ang aton mga activities and aton mga programs tungod nga ang election time is during the same time. Even though medyo limitado ang aton programs, we intend to continue or have a continuation of our celebration. Sa highlights ng selebrasyon sa Martes, Oktubre 31, isa ka programa ang patigayunon kadungan sa ika-153 nga birth anniversary commemoration ni Colonel Quintin Salas. Sa hapon naman, masaksihan ang sugbahanay sa Dumangas Coastal Boardwalk. Kag syempre, kabahin sang selebrasyon ang GMA Regional TV. Alas 8 sa gabi sa Coastal Boardwalk sang Banwa, makabanding ta si Abdul Rahman sang Sparkle U #Frenemies. Magadalaman sang kasadya si Ashley Ortega kag syempre kilig ang dala ni Kim Sontan. Gani kita ay kita mga kapuso sa Kapuso Fiesta sa Hawas Festival sang Dumangas sa Martes. Upod kay Marvin Lauderes, Ashley Liza, 1 Western Visayas. Mga kapuso, Ileco 1 maga-deploy sang 24/7 maintenance team agud magresponde sa brownout sa tion sang eleksyon. More Power nagpasalig nga wala sang brownout nga magaluntad sa piniliay sa Iloilo City. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Nagluntad ang lapnagon nga brownout sa syudad sang Iloilo kaina sang udto. Suno sa More Power, naapektuhan ang Ila La Paz Feeders 1 and 4, Molo Feeders 1, 3 and 5, Mandrio Feeders 3 and 5, kag Haro Feeder 1 sang automatic load drop sa linya sang NGCP. Gilayon man nga nabalik ang supply sang kuryente. Samtang 3 kaadlaw antes ang barangay and sangguniang kabataan elections, masako na ang mga power distribution utility sa pagpanghanda sa eleksyon. Suno sa Ileco 1, nakapatigayon na sila sang preventive maintenance activities sa mga kabanwahanan nga sakop sa ila franchise area. Nagtukod man sang 24/7 maintenance team ang Ileco 1 halin October 29 tubtob October 31 agud magresponde sa mga voting center sa tion nga may power interruption. So kinahanglan natin mag-report dayon no para nga maaksyonan. So kung may mga ara naman nga mga major troubles no gin-assign man natin from 29, 30, and 31 ang ating mga augmentation team na in case nga may madalagko nga mga kinahanglanan nga i-troubleshoot. Samtang natapos na ang pag-inspeksyon sang More Power sa 63 ka voting center sa Iloilo City. Ginatutukan subong sang More Power ang pag-correct sa mga koneksyon sang kuryente agud masiguro nga wala sa mangin problema sa mga eskwelahan sa adlaw sang piniliay. That's really our goal that during election day, the same as last year,
100% no unscheduled power interruption, except a very adverse weather condition and out of our control. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Naging mainit ang ulihi nga mga segundo sang hampang sa tunga sang Arellano Chiefs kag San Beda Red Lions. Bangod sang duwa kasunod-sunod nga 3-pointer ni Jade Talapas agud makuha sang Arellano Chiefs ang abanse kag makuha ang kadalagan batok sa San Beda Red Lions sa score nga 74-72. Bangod sini nakakuha sang ikaduwa nga kadalagan ng Chiefs samtang naapektuhan naman ang pwesto sang Red Lions sa team standing. Best player of the game si Jade Talapas nga nakakuha sang 18 points, 6 rebounds kag 2 steals. Nagapadayo naman ang hinampang sa tunga sang San Sebastian Golden Stags kag JRU Heavy Bombers. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sang NCAA Philippines Facebook page. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 59 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa padayon nga pagtutok. Ako si Eden Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.